Welcome back po sa Agri, another episode. Salamat po sa panonood ng ating part 1 ng ating aquaponics system. Last episode, nakita nyo po ang ating maliit na setup. Very basic, very simple, very straightforward. Kaya naman madali po itong scale up. Ngayon, malaking sistema natin ang ipapakita, isang model setup. Of course, kasama natin si Sir Ren. Hello po. Sir Ren, peace bump tayo dyan. Ayan, Sir Ren, ano po yung nasa likod natin ngayon? Okay po. Bali, ito po ang nasa likod namin ay ang aming 7,000 liters round foldable fish tank po. Bali, it can accommodate 700 to 1,000 po na isda. Oh, yun. Marami-rami na yun. 1,000 na isda. So, mga ilang kilo na rin yun, no? And ang kagandahan nito, ang ating water system, hindi magastos sa tubig. Dahil ang ating, siyempre, filter system is yung aquaponics system. Sir Ren, itong ganitong sistema, magkano pong aabutin nyo sa ganitong kalaki? Ito pong fish tank po alone ay nagkakahalaga po ng 33,500 for this fish tank lang po. Ayan. So, hindi kasama yung isda. Kasama na din po pag nag-purchase po kayo. Oh, wow. And then, that's including na po yung ating mismong filter system ba? Itong nasa ano natin, harap Bali, natin. hindi pa po ito included. Bali, kapag nagpa-set up po kayo ng buong system, kasama na po ang ating greenhouse, bali, estimate po na aabutin ay 300 to 400,000 po. Ayan. So, yung ating sa 300 to 400,000, ilang square meters yung capacity po ng ating magiging grow out for greenhouse? Bali, ang ating greenhouse po ay may lapad po na 4.5 meters at ang kanyang length po ay 14 meters po. Ayan, estimate po nasa magkanong kung lettuce, ilang lettuce heads yung ating maha-harvest? Opo, bali sa ating greenhouse po, ang ma-harvest po natin ay 881 lettuce po. Ayan. So at least meron kayong estimate, lalong-lalo na para doon sa mga meron ng experience sa hydroponics at gusto namang subukan ang may aquaculture or gusto nyong mag-convert ng aquaculture system, yung existing na hydroponic setup ninyo, ang kailangan na lang natin is yung additional piping system ng circulation from the tank ninyo going to your, instead of using nutrient solution, gagamitin po natin yung ating tubig galing sa ating pond, and then it goes back doon sa ating palaisdaan or circular pond. Sir, marami po tayong mga kababayan na curious. Kasi ang nauna ata is yung aquaponics before hydroponics mag-explode sa Pilipinas. Ano po kaya naging difference why mas maraming mas sumikat ang hydroponics? Bali, in our case po, mas sumikat po ang hydroponics compare sa aquaponics dahil yung hydroponics po ay mas madali po siyang i-monitor. Kumbaga, marami po siyang setup kagaya ng Kratky method po. Nasa tuna box lang po siya, mag-add ka lang ng nutrient solution, then monitor the water parameters also and the DO. Pero compare sa aquaponics po, mabusisi po talaga siya. Kailangan mo siyang tingnan 24/7 kasi, for example, yung ating fish water pump, baka hindi na siya umaandar, so hindi po magkakaroon ng aeration. Then, mas sikat po ang hydroponics kasi less ang gastos po niya compare sa aquaponics na kapag nag-purchase ka ng isang item ay meron po talaga siyang certain na halaga. Pero makatitiyak naman po kayo na quality talaga siya kasi gamit na po namin ito since 2015 pa po. So maaaring dumoble o tumiple ang inyong revenue, ang kita, profit sa inyong setup from hydroponic system, mag-upgrade kayo, level up kayo, meron na kayong isda. So may kita na kayo sa gulay, sa high value lettuces or herbs ninyo, meron pa kayong isda. Lalong-lalo na kung ang sistemang pag-aaralan nyo is yung eel farming or maybe ulang, no? So shout out po sa mga maganda ang sistema dyan na nag-uulang na, mga viewers natin. Nakikita ako na po sa mga Facebook page nyo na malaki na ang inyong ulang grow out at panay ang tapon nyo ng tubig pag nagdudumi. This time around, subukan nyo ang aquaponic system. Kung may space pa ang inyong setup ng ulang, sa gilid yan, pwede pa kayo makapag-harvest ng mga gulay na pwede nyo munang ulamin hanggang sa ma-master nyo. Baka naman meron pa kayong additional market for that. Opo, yes po.
Sir, sa mga ganitong sistema, ilan na yung mga naging client nyo all over the Philippines? Marami na po kasi since 2015 pa po ito. Usually, ang client po natin ay mga aquaponics enthusiasts. We have also client na hydroponics enthusiasts na gustong mag-convert into aquaponics. Meron din po tayong partner institutions. May sinusuplayan din po tayong mga institution. At mga estudyante po. Yan. And sir, no, pakita natin yung inyong setup. Isa-isahin natin, no? From galing dito sa inyong circular pond, paano naman ito dadaan sa bago makarating doon sa inyong grow out? Bali, mag-uumpisa po ang lahat dito sa ating circular pond. So, ang ating isda po ay pupupo at yung pupo po nila ay pupunta sa ating tinatawag na pre-filter. Then, dito po i-break daw yung mga debris, yung mga poop at yung mga pagkain na hindi nakain ng ating mga isda. Then, galing dito sa ating pre-filter ay lalabas po siya sa ating tubo. Bali, ang operated na po ito by gravity lang po. Wala po tayong ginagamit na any electric water pump. Pakita muna natin, sir, ito. Pwede natin ito iangat? Opo, sige po. So, ang laman po nitong pre-filter is yung ano tinatawag dito? Tinatawag po itong filter brush. Bali, mahaba po ito, 70 cm po. Mahaba pala, marami. So, filter brush at ito nabibili rin. Maraming lamok. Okay. Yan, na-discover natin ito. Pwede palang bahayan ng dengue. Opo. Pero kinakain naman po ito kasi may napupunta dito mga fry na isda at lumalaki po sila dito kaya kinakain na po yung mga kinakain na. Ayan. So, ito po yung ating first pass, kumbaga. Kaya pag hinila nyo to, aalingasaw, medyo malansa talaga. Opo. Bad idea. So, at least nakita nila. Sir, ito kasama to, binibenta nyo rin ito. Kung gusto nila, ito lang bibili nila. Yes, pwede po. Ayan. So, paano ang maintenance nito, sir? Ilang beses yung nililinis? Nililinis po itong pre-filter once a week po. Ayan. So, it goes, ito yung unang pass po, ano? So, ibig sabihin, yung talagang dumi nila, kakapit po yan sa mga brushes na yan. Yan, siguro pwede nyo gamitan ng power washer na. Opo. Malilinis. And then, lilipat natin yung camera doon sa second stage. So, ito yung unang step ng paglilinis natin. So, from here, sa drum, lalabas naman siya uli. Pupunta tayo dun sa kabila. Yung ating first pass na ganyan, talagang, yung palayo talagang bubulaga sa inyo. Kung first time kayo, huwag na kayong mabibigla. Pag unang linis nyo yan, talagang aalingaso, medyo mabaho po talaga maamoy talaga siya. So, first step natin from the pan, again, it goes to that drum. So, yung ating filter brush media, yun po yung unang-unang magko-collect ng mga debris or mga pupo, no? Mga lumot-lumot, mga sludge natin. And then, after dun po, dadaan yung tubig natin, it goes to another filter system. Ano naman po ang tawag dito? Opo, tawag po natin dito ay 3-chamber biofilter po. Ayan, tinawag po siya na 3-chamber kasi sa loob niya po ay meron po siyang compartment na 3-chamber. Bali, ito po ang laman niya. So, ano po yung first stage po? Bali, sa first stage po, meron po tayong, sa filter media, sa unang chamber, meron po tayong filter brush lang po. Pangalawang chamber, K1 filter media. At sa pangatlong chamber ay rough and fine filter sponge. Ayan. So, tatlong... so, bali parang apat na pass na siya from the first one. No? So, ito po ay parang yung ginagamit sa biofloc po. No? Ano po ang use po na itong mga maliliit na yan? Bali po yan ay parang bacterial colonization. Yan po ay na-house ng mga ang beneficial bacteria para po ma-convert ang toxic water parameter into good parameter. Ayan. So, mako-convert into good nutrient na. Opo. Alright. And then, it goes to yung mga sponge dito. Ano naman po yung use nun? Opo. Yan po ay pang-breakdown din po ng ating mga debris at mga sludges para hindi po mapunta sa ating DWC or deep water culture. Ayan. So, yes. Close na natin. Opo. Medyo mabigat. Napakatibay po nito. Ano po itong materials na to? Kasama na po sa inyong Opo. Bali, ang materials na po ito ay polypropylene plastic board sheet. And then, after etong pass na to, 4 stages na, ano yung susunod? Bali, pupunta po tayo sa next stage, ang ating fry filter, FRY, fry filter. Meron tayong mga nakikita, yung ganitong chamber, yung pang-apat or pang-lima nila is merong UV lights. Sa aquaponics po ba may UV lights? Sa aquaponics po, hindi po tayo naglalagay ng UV lights kasi papatayin niya po ang ating mga beneficial bacteria.
So ano pong mangyayari pag namatay yung mga beneficial bacteria Opo. natin? Bali, ang tendency po na pag namatay ang ating beneficial bacteria, tataas po ang ammonium nitrate at ammonium water parameter at ang ating nitrite po. Bali, yun po ay magiging sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Ayan. So, yung mga ibang gumagamit na may UV light, ibang sistema po yun, no? Opo, baka RAS po yun. Ay, Sa RAS recirculating aquaculture system. Ayan. And then, ito pang-5. Opo. So, after dito, may filter. Ano naman po itong setup Opo, natin? filter pa rin po ito, pero ito po ay last stage na. Tinatawag po na fry filter or FRY. Fry filter po siya kasi sa ating first at second stage ng filtration, may mga isdang maliliit po na napasasama. Kaya sinasala po siya dito. Kasi kapag mapunta po siya sa ating DWC or deep water culture, kakainin niya po ang ugat ng ating mga halaman. I see. So ito meron pang isang malaking sponge sa loob, no? Ano yan? Ilang layers yan? O isang buo yan na sponge? Isang buo po siya pero kinat po, bali 6 layers na po siya. At yan ay nakakapagtanggal pa ng mga iba pang debris. Opo. So talagang halos clean water na talaga, pure na ulit, no, na wala nang mga particles masyado. Pinong-pino na ang tubig natin. And it goes directly to dun sa ating mga grow out beds na. Yan po ay yung parang nagiging nutrient solution yun na kung baga sa hydroponics. Opo, yan na po ang pinakapataba. So lahat po ng mga particles, mga sludge, tatanggalin po yan, pero it doesn't mean yung mga nutrients ay maiiwan. So ibig sabihin, pag malinis na yung tubig, magpapastor sila sa mga filters na yun, pero yung mga good nutrients po niya is kasama pa rin doon sa tubig. Exactly po. Ayan, ang galing, ano? So, nakakatuwa dahil hindi mo na kailangang magtimpla or bumili ng nutrient solution yung ating organic material na galing po sa ating mga isda using aquaculture naman. Yan po ay ang ating pataba sa ating mga itatanim sa ating greenhouse. Sir, ano yung ba sa tingin yung big importance ni itong 1, 2, 3 stages na ito natin ng filter system? Opo. Importante po ating filter kasi sila po, first purpose po talaga nila ay magsala ng mga debris. Bali, dito din po in-house ang ating mga beneficial bacteria para ma-convert po ang toxic water parameter gaya ng ammonia at nitrite into good into good water parameter, turning into a nutrients which is yung ating nitrate po. Ayan. So, when it comes naman dun sa water consumption, ilang beses po or ilang percent po ang inyong dinadagdag at binabawas dun sa ating paggamit ng tubig? Malaki ba yung natitipid o halos pareho lang kung magpapalit kayo? Opo. Bali, sa ating system po ay hindi po tayo nagpapalit ng tubig. Kapag naglagay po tayo sa pinakauna po nating pagtayo ng ating system, hanggang sa kalaunan na po yan, hanggang sa dulo na po yan. Nagdadagdag lang po tayo ng sabihin natin mga 1/4. Depende po sa line kasi meron po tayong palatandaan kung saan lang po ang level ng tubig. Nagdadagdag lang po tayo kapag nag-evaporate or may leak po ang ating fish tank. Ayan. So, most likely, mga 5%, 10%. Kung magkakaroon ng tagas yan, so medyo baka umabot kayo sa 30%. Pero kung wala namang problema, ang malaking bawas dyan is yung evaporation. And of course, dun sa ating pag-filter, marami pong natatanggal din yung mga sludge and all, bababa lang. So, most likely, mga ilang percent, sir? Mga 10%? Opo, mga ganun lang. 10 to 15. And for the whole year round, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag 100% palit ng tubig. Opo. So, matipid. Matipid tayo sa tubig. So, possible ito na kung kayo ay nasa urban setup at malawak ang inyong bakuran, at meron kayong tap water lang, wala kayong deep well, possible ba sila makapag-set up ng aquaponics? Yes, sir. Pwede po ang deep well. Kung unang gagawin nyo lang na treatment, siguro yung first stage na paglagay nyo ng tubig using yung ating deep well, ay paano naman doon sa mga gumagamit ng tap water naman na may chlorine? Pwede rin po ang tap water. Meron lang po tayong tinatawag na curing process. Bali sa curing process po, aantayin lang po natin ng almost a week po. Then, lalagyan na lang po natin yun ng aerator para magbulak po yung ating tubig. Then, after a week, i-measure po natin yung water parameters. If balance po, then okay na po siya. Ayan. So, meron bang case naman na nagko-collect naman sila ng tubig ulan? Pwede bang gamitin ng Yes, tubig sir. ulan? Actually, meron po tayong reserva dito sa ating system na tubig ulan kasi ginagamit po natin siya pampababa ng pH. Kapag wala po tayong phosphoric acid, pwede po ang ating tubig ulan as an alternative po.
yan po ba, meron kayong mga measuring tools para malaman yung pH level, kung ano-ano pang parameters? Yes po, meron po tayong ginagamit na test kit. Tawag po dito ay API Freshwater Master Test Kit po. Available din siya per piece like ammonia, nitrate, nitrite, and pH level po. Ayan. So yan po, very technical siya. Ibig sabihin, yung napakita natin sa part 1, na kahit hindi mo nang pag-aralan yung mga technicalities at kumbaga magpachamba na lang tayo dahil maliit naman yung sistema, I'm sure magiging working pa rin ang inyong system. Pero when you scale it up ng ganito kalaki, kailangan na talaga nating mag-training. Opo. So, ito na po ang kanilang grow out. Pareho lang din ng hydroponics na itsura. Kita nyo po yung ating foreground dyan, mga kangkong. And then, Pechay ito po. na, pechay naman. And ang ating ginamit na substrate, Opo, hydroton. hydroton pa rin. So, ang tanong po, yung ating mga seeds, kasi kapag germinate yung seed, paano yung itatransfer dito sa hydroton? Opo, bali yung sa unang episode po natin, pinakita po ang ating grow bed, doon po tayo nag-germinate. Then after 2 weeks po noon, dito po natin siya nililipat. Ayan. Opo. So, yung pwede direkta na dito sa hydroton yung buto mismo? Pwede naman po sir, pero ang gagamitin po natin ay yung ating rock wool, hindi po ang ating hydroton. Okay. Opo. So, anong kinaibahan ng rock wool tsaka hydroton? Opo. Bali, ang rock wool po ay para po siyang sponge. Direct po doon nilalagay ang seed, especially yung almity, yung pelletized seed. Kasi mas madali po siyang tumubo. I see. At yung ating rock wool po ay mas nag-absorb ng water, kaya nagkakaroon ng moisture at madaling tumubo ang ating mga seed. Sa hydroton, need po talaga siya na nasa grow bed. Kasi ang ating seed sa grow bed ay tumatagal ng 2 weeks. So, hindi po siya nag-absorb ng water, kaya need talagang mababad ang ating seed. Yan. So, magtatanong syempre yung mga nag-hydroponics, bakit hindi pwede i-cocopit? Opo, bali po ang cocopit kasi ay, so meron po tayong water pump. So, kapag cocopit po ang ginamit dito, mawawash out po siya at pupunta po sa ating sump tank. Bali sa ating sump tank po ay meron po tayong submersible water pump. Ang tendency po niyan ay hihigupin po ng ating water pump at magkaklag po at possible po na masira po ang ating water pump. Pagka nailagay na po natin dito, like for example, itong ating, pwede natin bunutin, itong kangkong. Opo. Yeah, yung ating kangkong. So, pagka-harvest ninyo, yung etong mga hydroton is papalitan pa ba? Hindi na po. Diyan na po siya. So, bubunutin nyo lang itong, Opo. i-harvest nyo lang, tapos iiwan nyo lang yung hydroton, nandyan lang siya, Opo. tapos magtatanim kayo ulit. Opo. Ililipat nyo na lang dito. So, wala na kayong kailangan gawing step, uugasan, Huhugasan po siya kapag malumot na po. Kagaya po nito, medyo malumot na po siya. Huhugasan lang po siya. Hindi na po siya babanlawan ng mainit na tubig. Mas konti yung steps natin. Yes po. Yung bang lumot na yan is good or bad? Good po yan kasi wala naman po yung epekto sa ating system. Nga lang po ay dapat siyang tanggalin kasi sagabal po siya. Pero in a sense po, kasi nasa surface lang naman po siya, kagaya po yan, nagkakalumot-lumot po ang ating styroboard. Need lang po talaga siyang tanggalin. Kaya lilinisin lang din natin. So, pwede natin tanggalin yung styroboard, gamitan ng power washer para matanggal. Kasi yan ay sasama sa dahon ng ating mga salad base. Opo. So, ayon ng ating mga clients niyan na may mga lumot-lumot ang kanilang salad base, no? Unless gusto nilang kumain ng lumot. Healthy naman po ang lumot. So, kailangan po natin yan linisin, and the very basic thing is, ibig sabihin, possible yan na isang indication na established na ang iyong system pag may mga lumot. Good indication din po kasi ang ating lumot, kasi kapag may lumot means direct po ang ating sunlight. Yes po. Yan. So, ibig sabihin, enough yung sunlight na pumapasok para magkaroon ng photosynthesis. Yes po. Yan. Kala mo, scientist, photosynthesis. Para mag-photosynthesize ang ating mga Ayan. pala. So, ano-ano po ang pwede nating i-grow dito? Mostly po sa ating DWC, ang ginagrow po dito ay mga leafy vegetables po, gaya po ng lettuce, kangkong, pechay, and other type of kale, ganyan po, cilantro. And then, yan ay mga basic things, no? Pero kung gusto niyo lang mag-advance yung mga high-value herbs like arugula and other things, pwede kayo paunti-unti, no? Sa haba naman ng inyong
pwedeng pagtaniman, siguro yung mga bawat bed nito is i-divide nyo na lang Mhm. for trials, iba't ibang herbs ang inyong itanim, mas maganda rin tignan. Yes po. Yan. So yung ilalim ba nito, pwede natin lagyan ng Yes, isda? Oh, hindi po, sir. Sorry. Hindi po, kasi kakainin po ng isda ang ating mga roots ng plants. Ayun. So yung kailangan po talagang hiwalay yung ating mga isda dun sa ating circular tanks or maybe rectangular, no? Hindi pwede tayong maglagay ng isda sa ilalim dahil kakainin daw yung ugat. So wala na kayong maha-harvest. Mhm. Yan. When it comes to this system, ano yung sa tingin mong mahirap or dapat nilang talagang pag-aralan pag nagtatanim na dito? Bali, ganito po, napapansin po, medyo naninilaw po ang ating leaves ng ating mga pechay. Mhm. Kapag ganyan po, meron po siyang nutrient deficiency. Mhm. Lack of iron po siya, Mhm. kaya kailangan po lagyan ng chelated iron. Mhm. Yun po ay hindi po nutrient solution, additional lang po siya para mapunan po ang kakulangan ng iron sa ating mga plants. Mhm. Then, isa pa po, meron pong, kahit naka-greenhouse na po ang ating mga plants, pinapasok pa rin po siya ng mga insects, kagaya po ng caterpillar, grasshopper. Yan po ay kapag ang ating insect net ay may mga butas-butas na maliit na hindi po napapansin at hindi na-re-repair. Mhm. Kaya ang kailangan pong gawin yan ay i-manual check na po kapag marami na pong itlog. Manual checking po sa dahon. Ang advice po dyan ay every morning or kapag malapit na pong gumabi kasi hindi po sila nagpapakita kapag tanghali na. Ayan. So, marami po tayong mga bilin ni Tito Ren. So, ideal po talaga na net. Yes Bakit po, po, net ang inyong Opo. nire-recommend? Insect net po kasi nakikita nyo naman po sa mukha namin ni Sir na parang tumatagaktak na ang pawis namin. Kaya insect net po kasi sa ganun ay mabawasan po ang init sa loob ng greenhouse at purpose niya din po ay exhaust. Compare po na i-UV film po natin ang lahat pati bubong, then wala na pong paglalabasan ng mainit na hangin sa loob. Tama. Tapos gagastos pa kayo sa malalaking fan Yes po. para may exhaust, no? At hindi himatayin ang inyong mga teammates Yes na po. magmamanage na inyong pananim. Napakainit po. At ito, well ventilated na nga. Pero feeling ko dito ako papayat. So, kung gusto nyo, Sauna, natural sauna. ayan. So may aquaponics ka, may aquaculture ka, may gulay ka, may sauna ka pa. Yes po. 4-in-1. Kaya pala ang ganda, very slim pa si Sir Ren, no? So yung ating bubong is ano pong material yung gamit? Made of UV film po, UV plastic film. Yan. So makikita nyo, very simple ang kanilang sistema. Hindi na kailangan ng napakalaking exhaust fan, which is malaki ang inyong consumption sa energy, Yes. electricity. Ito, one-time investment dito is okay na. At hindi na kayo masyadong masosuffocate pag nag-harvest. Of course, mag-harvest kayo sa umaga or bandang hapon. Yes po. Huwag na kayo pumunta dito. Katulad namin, nagbablog kami ng alauna ng tanghali. Kaya naman napakainit. Opo. Mainit talaga. Yeah, so yan po, no? Marami tayong pwedeng explore and balikan po natin ang naunang technology, ang aquaponics before ang hydroponics. Correct me if I'm wrong sa mga viewers natin. As far as I know, nauna ang aquaponics sa hydroponics. Yes po. Ayun, so Sir Ren ay nag-agree sa akin. Pero mas nag-explode ang ating hydroponics dahil mas ma-technical pa lang ang aquaponics. Ngayon, dahil marami na tayong nagba-backyard, maybe it's about time na magkaroon na kayo ng panibagong challenge kasi easy na sa inyong hydroponics. Dagdagan nyo na ng extra income, additional investment, but additional profit na rin na sustainable. Ulitin po natin, no? Mawawala na po yung cost ng expenses ninyo pagbili ng mga nutrient solution dahil organic waste po ng ating mga alagang isda ang ating gagamitin. Ayan, so sir, may additional ka pa or gusto mo silang imbitahan? Bali, iniimbitahan ko po kayo na magbisita po if willing po kayong matuto ng aquaponics or enthusiast, aquaculture enthusiast, then pumunta lang po kayo dito sa aming demo farm located at Barangay Kawit, Taal, Batangas. Ayan, so may gulay ka na, meron ka pang isda. Yes, 2-in-1. Ayan, at syempre, additional income nyo kung kayo ay maging expert na rin, ma-master nyo, who knows, maging model farm na rin ng inyong setup, pwede na rin kayong magbigay ng pa-training sa inyong mismong
system na parang demo farm na rin. Yes po. Agree ba kayo sa Agri? Agree sa Agri! Don't forget to like and subscribe.